Sa itaas ng makintab na gusali ng Salazar Enterprises, nagpakalat ng malamig na hangin ang aircon habang nakaupo si Leandro Salazar sa kanyang leather na upuan. Kinikilala siya bilang Iron Tycoon, hindi dahil sa anumang koneksyon sa mga minahan, kundi dahil sa hindi matitinag na determinasyon niyang itayo ang isang imperyo sa larangan ng real estate at infrastructure. Ngunit sa likod ng kaniyang matagumpay na imahe ay ang tahimik na pag-aalala para sa kanyang kaisa-isang anak na si Sebastian. Si Sebastian Salazar o Baste ay lumaki sa karangyaan na hindi matatawaran. Nasa kanya ang lahat, personal na driver para kahit saan niya gustong magpunta, yaya para gawin ang lahat ng gawain sa bahay, at tutors na nagtuturo sa kanya kahit ayaw niyang makinig. Nawala ang ina ni Baste noong siya'y 7 taong gulang pa lamang. Simula noon, ibinuhos ni Leandro ang lahat ng kanyang atensyon at yaman sa anak. Sa bawat pahiwatig ng kalungkutan ng bata, agad siyang binibigyan ng mamahaling laruan o ipinapasyal sa ibang bansa. Sa kabila ng magandang intensyon ni Leandro, unti-unti nitong naitatak sa isipan ng bata na kayang bilhin ng pera ang kasiyahan. Ngunit habang tumatanda si Baste, lumitaw ang mga di kanais-nais na ugali. Hindi na lang ito simpleng pagiging spoiled. Nag-ugat ito sa kawalan ng paggalang sa mga empleyado at sa ideya na ang mundo'y umiikot sa kanya. Minsan, sa isang pribadong event ng kumpanya, narinig ni Leandro na sinigawan ni Baste ang isa sa mga waiter dahil mali ang order na naibigay. Nag-viral pa ito sa social media kasama ang caption, "Typical rich kid behavior." Naging mitya ito ng matinding kahihiyan para sa Salazar Enterprises. Isang araw, dumating ang COO ng kumpanya, si Dino Arcega, sa opisina ni Leandro. "Pare," panimula ni Dino habang isinara ang pintuan. "Nakita mo na ba yung bagong trending video ni Baste?" May dala siyang tablet at pinapanood nito si Leandro ng clip kung saan sinabuyan ni Baste ng alak ang isang bartender dahil hindi tama ang temperature ng alak na ininom niya. Hindi agad sumagot si Leandro. Kita sa kanyang mukha ang bigat ng damdamin. "Nakakahiya," ani Leandro sa mababang boses. "Masasabi nating spoiled brat lang siya pero..." Inilapag ni Dino ang tablet sa mesa at tumingin diretso kay Leandro. "Kung balak mo siyang gawing tagapagmana, nagkakaproblema na tayo. Ayokong magsinungaling sa'yo, Leandro, pero marami ng board members ang nagdududa kung kaya niyang pamunuan ng kumpanya." Bumuntong hininga si Leandro. "Alam kong mali ang pagpapalaki ko sa kanya." Pag-amin niya. "Simula nang mawala si Eliza, ginawa ko lahat ng makakaya ko para punan yung pagkawala niya. Pero mukhang lahat ng ginawa ko, naging mali." Sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan at impluensya, naramdaman ni Leandro na wala siyang kontrol pagdating sa sariling anak. Sa harap ng lahat ng pagsubok na nalampasan niya sa negosyo, dito siya tila natalo. Pag-uwi niya sa kanilang mansyon, nadatnan niya si Baste sa sala, nakahiga sa mamahaling sofa habang nanonood ng sports car videos sa malaking screen. "Pa," bati ni Baste nang makita siya. "May bagong Porsche na lalabas next month. Pwede mo ba akong bigyan ng advance birthday gift?" Tumigil si Leandro sa pintuan at tumitig sa anak. Hindi agad sumagot. Nakikita niya ngayon ang resulta ng mga taon ng pag-spoil sa binata. Habang masigasig na nagtatrabaho ang libo-libong empleyado para sa kumpanya, heto ang anak niya, walang ibang iniisip kundi ang mga bagay na materyal. Lumapit siya at umupo sa kabilang sofa. "Baste," panimula niya, "napag-isipan ko na dapat na siguro nating baguhin ang mga bagay-bagay." Tumingin si Baste sa ama, kita sa muka ang pagtataka. "Anong ibig mong sabihin, pa? Simula ngayon, maghahanap ka ng trabahong ikaw mismo ang gagawa. Walang yaya, walang driver, walang credit card," saad ni Leandro. "At walang bagong Porsche. Gusto kong matutunan mo kung paano ang tunay na buhay." Napatitig si Baste sa ama, tila hindi makapaniwala. "Ano?" Tanging sagot niya.
Pa, hindi ako sanay sa ganyan. Hindi ko alam kung paano. Exactly, putol ni Leandro sa anak. Kaya gagawin natin ito. Hindi ko na maatim na makita kang ganito pa rin habang buhay. Sa gitna ng pag-uusap, dumating ang matandang family cook nila na si Aling Gloria. Dala ang bagong lutong kare-kare. Sir, dinner is ready. Anya. Tumango si Leandro. Ngunit bago kumain, inilabas niya ang kaniyang cellphone at may tinawagan. Aling Bebang, saad ni Leandro sa telepono. May ipapakiusap ako sa iyo tungkol kay Baste. Habang nagsasalita siya sa telepono, narinig ito ni Baste, ngunit hindi niya mawari kung ano ang plano ng ama. Sa isip ni Leandro, ito na ang simula ng bagong kabanata. Isang mabigat na desisyon na alam niyang magpapabago, hindi lamang kay Baste, kundi sa kanilang relasyon bilang mag-ama. Ang tanong, handa bang harapin ni Baste ang isang buhay na malayo sa karangyaan na kaniyang kinalakihan? Matapos ang isang mainit na sagutan sa sala ng mansyon ng Salazar, naging malinaw kay Leandro ang isang bagay. Hindi matututo si Baste kung mananatili itong nakakapit sa marangyang buhay. Kaya't sinimulan niyang isakatuparan ang plano. Sumunod na araw, maaga pa lang ay isinakay niya ang anak sa kanyang SUV. Bitbit lamang ang ilang pirasong damit at isang maiksing paalala. Wala kang dadaling anuman maliban dito. Walang wallet, walang cellphone. Ang makakain mo, kailangang pagtrabahuhan mo. Sabi ni Leandro habang inaayos ang mga gamit ni Baste sa likuran. Ano? Ibig mong sabihin, naputol ang sinasabi ni Baste nang mapansin ang seryosong ekspresyon ng ama. Hindi pa rin ito makapaniwala na ginagawa ng kaniyang ama ang bagay na ito. Pa, hindi naman siguro tayo seryoso dito. Ngunit sa halip na sagutin siya, tumingin lang si Leandro sa harapan at sinimula ng makina ng sasakyan. Sa buong biyahe, walang salitaan. Si Baste, bagamat kilala sa pagiging palasigaw, ay nanatiling tahimik. Sa likod ng kanyang isip, naisip niyang baka isa lamang itong biro. Isang leksyon na magtatapos sa loob ng isang linggo. Baka nga isang araw lang. Pero nang mas umabot ang biyahe ng 3 oras, unti-unting nawala ang kanyang kumpiyansa. Pagsapit nila sa isang simpleng bayan, hindi makapaniwala si Baste sa paligid. Hindi ito ang klase ng lugar na kaniyang kinalakihan. Ang makikitid na kalsada, ang kalangitan na tila abot kamay mula sa bukirin, at ang mga tindahang gawa sa kahoy. Lahat ito ay isang bagong mundo para sa kanya. Pumarada ang sasakyan sa harap ng isang maliit na karinderya. Sa labas, nakasabit ang lumang karatula na may nakasulat na Karinderya ni Aling Bebang. Lumabas si Leandro ng sasakyan at sininyasan si Baste na sumunod. Sa loob ng karinderya, nasalubong nila ang isang matandang babae na may malakas na boses. Leandro, ang tagal mo ring nawala. Sabay yakap ng mahigpit ni Aling Bebang kay Leandro. Ang dating COO ni Leandro sa umpisa ng kaniyang karir. Si Aling Bebang ay ngayon ay tahimik na namumuhay sa probinsya at namamahala ng maliit na kainan. Ipinakilala ni Leandro ang anak niyang si Baste. Baste, siya si Aling Bebang. Matagal ko ng kaibigan. Dito ka muna magpapakumbaba. Pahayag ni Leandro na tila isang guro sa isang batang estudyante. Ano? Pa, anong ibig mong sabihin? Hindi ako marunong magluto. Sumagot si Baste, halatang natataranta. Matututo ka, sagot ni Leandro. Dito ka magtatrabaho sa ilalim ni Aling Bebang. Gagawa ka ng simpleng pagkain, maghuhugas ng pinggan, at makikibagay sa mga tao. Hindi ka aalis dito hanggat hindi natatapos ang 1 taon. 1 taon? Pa, hindi mo pwedeng gawin to. Tumayo si Baste, ngunit agad siyang tinapik ni Aling Bebang sa balikat. Kalma ka lang, Hijo. Dito, hindi uso ang sigawan. Puro trabaho. Kung ayaw mo, pwede kang umalis. Pero hindi ka rin makakabalik sa Maynila nang walang pamasahe. Sabi ni Aling Bebang na may halong tawa sa dulo. Kapag sinimulan mo ito, sigurado akong magugustuhan mo rin. At tuluyan ngang iniwan ni Leandro ang anak sa probinsya.
Tinanggal niya ang lahat ng access sa credit cards at bank accounts ni Baste, pati na rin ang cellphone nito. Lumabas ang sasakyan at naiwan si Baste sa simpleng harapan ng karinderya na tila hindi pa rin lubos na makapaniwala sa nangyari. Ano Baste? Sasama ka ba sa kusina o maghihintay ka na lang dyan hanggang maubos ang araw? Tanong ni Aling Bebang habang nag-aayos ng mga sangkap. Sa loob ng kusina, unang pinakilala ni Aling Bebang si Amara, ang kanyang 22 anyos na apo na tumutulong sa negosyo. Amara, pakilala mo yung mga kasangkapan natin kay Baste. Mukhang hindi pa niya alam kung ano ang gagawin niya. Pahayag ng matanda. Ang dalaga, na sanay sa buhay probinsya, ay tumingin kay Baste na parang isang banyaga sa sariling bayan. Nako, Tito Baste, biro ni Amara. Siguro mas sanay kayo sa mga mamahaling oven at mga sangkap na di namin kayang bilhin. Pero dito, ang ginagamit lang namin, simpleng kawali at takure. Kaya sana di kayo masyadong mabibigla. Bagamat naramdaman niya ang banayad na tawa ni Amara, alam ni Baste na may katotohanan ang sinabi nito. Sa unang beses niyang magpakulo ng tubig para sa sabaw, nasunog niya pa ang gilid ng kaldero. Tumakbo pa si Amara upang sagipin ang nasusunog na kutsara. Hala, hindi ganito ang paghawak. Dapat ganyan, sabi nito habang itinuro ang tamang paraan ng paghalo. Sa araw na iyon, natutunan ni Baste ang isa sa unang leksyon. Hindi lahat ng bagay ay kayang bilhin. Ang pagiging magalang, ang pagsusumikap, at ang pagiging mapagkumbaba. Lahat ng ito ay kailangang pagdaanan upang maging tunay na matatag. Sa pagtatapos ng unang araw, dumapa si Baste sa kanyang pansamantalang kwarto. Isang maliit na espasyo sa likod ng karinderya. Wala itong aircon, wala ring king size na kama. May isang maliit na bentilador at manipis na banig. Hindi niya mawari kung bakit sinusuong ng ama ang ganitong hakbang, ngunit sa dulo ng bawat pagod at pag-iisip, isang ideya ang unti-unting pumapasok sa kanyang isipan. Kailangan niyang magbago kung nais niyang makabalik. Mainit, maalikabok, at punong-puno ng tao ang paligid. Sa pagdating ni Baste sa karinderya, agad niyang naramdaman ang hindi niya nakasanayan. Ang siksikang lugar at ang amoy ng mantika at ulam na humahalo sa hangin. Ang kalangitan ay maliwanag, ngunit ang liwanag na iyon ay nagdala ng init na tila nanunuot hanggang sa kanyang anit. Walang aircon, walang malamig na inumin na madaling makukuha, at walang sinuman na maghahatid ng yelo sa harap niya kapag nauuhaw siya. Tulad ng inaasahan, hindi nagtagal ang kanyang pasensya. Halos mag-walk out siya noong unang oras pa lang ng kanyang pagdating. Pa, hindi ko na kaya, bulong niya sa sarili kahit wala ang ama. Tumayo siya sa harapan ng karinderya, nililingon ang daan, iniisip kung paano siya makakauwi sa Maynila. Ngunit naalala niya ang binitawang salita ng ama. Wala siyang access sa kahit ano, ni piso, ni cellphone. Paano siya makakabalik kung wala siyang pamasahe? Sa gitna ng kanyang pagkaasiwa, lumapit sa kanya si Amara. Hindi ito kagaya ng mga babaeng nakikita ni Baste sa mga high-end na hotel o exclusive clubs. Si Amara ay simple ngunit may kakaibang karisma. Nakaipit ang mahaba niyang buhok at ang suot niyang plain na blusa at shorts ay hindi nagbawas sa taglay niyang ganda. Sa edad na 22, halata ang likas niyang talino at sipag. Tumitig siya kay Baste na tila nagbabasa ng isip. Parang gusto mo nang umalis ano? Tanong ni Amara, bitbit ang ilang kaldero at sandok. Haha? Hindi naman. Nag-e-enjoy lang ako sa... Napatingin si Baste sa paligid at hindi niya alam kung paano tatapusin ang pangungusap. Sa ambience. Napangiti si Amara. Ambience pala, ha? Teka, kung tatayo ka lang dyan, baka mas magustuhan mo pang pumasok na lang sa loob at subukan mong magluto. Mukhang hindi ka pa nakakahawak ng kalan, ano? Alam mo, marami akong chef na kilala, pero hindi ko kailangan gawin yan mismo. Sagot ni Baste ng may halong yabang.
Di subukan mo kaya. Tingnan natin kung totoo ngang kaya mong magsimula ng kahit simpleng adobo. Naglahad ng kamay si Amara. Tila inaanyayahan siyang tumayo at magtrabaho. Walang nagawa si Baste kundi sumunod. Sa loob ng kusina, mainit pa rin. Ang maliit na espasyo ay puno ng mga kaldero, kawali at mga lutuan. Nakita niya si Aling Bebang, abala sa pag-aayos ng mga rekado. Nang makita siya ng matanda, agad itong napasimangot. Ano na? Hanggang tingin ka na lang ba? Aba anak, ito ang tunay na buhay. Ani Aling Bebang nang umangal si Baste tungkol sa init. Hindi ito palasyo. Kung ayaw mong magutom, kumilos ka. Napakurap si Baste. Wala siyang nasabi. Hindi siya sanay na sinisigawan. Sa loob-loob niya, nais niyang sagutin ng matanda, ngunit natigilan siya. Hindi ito ang mundo niya at wala siyang ibang matatakbuhan. Baste, halika dito, sabi ni Amara. Hinila siya nito sa isang mesa kung saan naroon ang ilang piraso ng manok, bawang, suka at toyo. Ito ang mga sangkap para sa adobo. Subukan mong kayurin ang bawang. Kailangan mo muna itong durugin bago mo kayurin. Kumuha ng bawang si Baste at sinimulan itong kayurin. Napansin ni Amara na sobrang laki ng ginamit niyang piraso. Hindi rin niya ito dinurog kaya tumalsik ang bawang sa iba't ibang direksyon. Natatawa si Amara. Ayan, kitang-kita kung gaano ka-fresh pagdating sa kusina. Anong nakakatawa? Ani Baste, namumula ang muka. Akala mo ang dali lang nito? Sa umpisa, hindi nga madali. Pero kung sisimulan mo ng tama, matututo ka rin. Dinuruan ni Amara ang bawang at pinakita kay Baste ang tamang paraan ng pagkakayod. Mula sa dahan-dahan na galaw, napansin ni Baste na mas madali nga ito kaysa sa inakala niya. Habang tumatakbo ang oras, nakita ni Baste na may sistema pala ang ginagawa ni Amara. Hindi ito basta-basta naghahalo lang ng sangkap. Alam nito kung kailan ilalagay ang toyo, kailan papakuluan, at paano tatantyahin ang tamang alat at tamis. Sa gitna ng kanyang pagiging baguhan, napansin niya ang pagiging pasensyosa ng dalaga. Hindi ito nagalit nang mali ang ginawa niya. Imbes, tinuruan siya nito ng mahinahon, kahit minsan ay may halong birong banat. Chef ka na, biro ni Amara nang matapos ni Baste ang unang pagsasangkot siya ng manok. Next time, baka kaya mo nang magluto ng mag-isa. Napangiti si Baste. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang parang may maliit na tagumpay siyang naabot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may halaga ang kaniyang ginawa, kahit pa simpleng adobo lang iyon. Sa pagtatapos ng araw, natutunan ni Baste na ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi tanda ng kahinaan. Sa bawat pagsubok na ginawa ni Amara, sa bawat boses ni Aling Bebang na bumubunga nga tuwing nagkakamali siya, unti-unti niyang naintindihan. Ang tunay na yaman ay hindi nasa karangyaan, kundi sa kakayahang matutunan ang mga bagay na bago. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting natutunan ni Baste ang daloy ng buhay sa karinderya. Bagamat noong unay, madalas pa rin siyang magreklamo tungkol sa init at hirap ng trabaho, unti-unti na rin niyang natanggap ang realidad. Hindi na siya ang dating spoiled na binata na walang ibang alam kundi mag-utos. Natutunan niyang gumising ng alas 4 ng umaga para tumulong sa pamamalengke. Isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gagawin niya. Baste, bilisan mo. Mauubusan tayo ng baboy sa palengke. Tawag ni Aling Bebang habang nakikipagtawaran sa tindera. Nakasunod si Baste. Bitbit ang ilang plastic bag na puno ng mga gulay at karneng dadalhin nila pabalik sa karinderya. Hindi niya akalain na sa unang pagkakataon ay siya mismo ang pipili ng mga sangkap na lulutuin. Minsan, habang naghihiwa siya ng mga gulay sa kusina, napansin niya na mas madali na ito kaysa sa una niyang subok. Hindi na tumatalsik ang bawang at tama na ang pagkakayod niya ng luya. Mukhang sanay ka na sa trabaho komento ni Amara habang naguhugas ng kawali. Nginitian niya si Baste.
At sa sandaling iyon, naramdaman ni Baste ang isang kakaibang saya. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, nagkaroon ng kakaibang kulay ang bawat araw niya. Natutunan niyang magtimpla ng sinigang na hindi lang maasim, kundi may tamang balanse ng alat at linamnam. "Bebang, ang sarap naman ng sinigang ngayon," bati ng isang matandang customer habang binabayaran nito ang order. Hindi nila alam na si Baste na pala ang nagluluto ng karamihan sa mga putahe. Sa bawat papuri mula sa mga customer, nararamdaman ni Baste na may halaga ang kaniyang ginagawa. Noong una, iniisip niya na mas mahalaga ang mga luho, ang pera, at ang status. Ngunit sa karinderya, iba ang uri ng kasiyahan na nadarama niya. Simpleng, ang sarap ng luto mo, mula sa isang regular na parokyano, ay nagdadala sa kanya ng hindi maipaliwanag na ligaya. Unti-unti, hinahanap-hanap niya ang ganitong pakiramdam sa bawat putahe na kaniyang inihahanda. Hindi rin maikakaila na si Amara ang nagsilbing malaking inspirasyon sa kanya. Hindi lang ito maganda, matalino, at masipag. Ang kabutihang loob nito ang higit na nagpaakit sa kanya. Isang hapon, habang magkasamang nag-aayos ng mga order, napansin ni Baste ang simpleng kwintas ni Amara na tila lumana. "Bakit hindi ka bumili ng bago? Parang mas bagay sa iyo ang bago at mas kumikinang," puna ni Baste. "Hindi naman kailangang bago para maging maganda," sagot ni Amara habang abala sa pag-aayos ng mga plato. "Ang mahalaga, totoo ang halaga nito sa iyo." Hindi nakapagsalita si Baste. Napaisip siya kung ano nga ba ang tunay na halaga ng mga bagay na hawak niya noon. Bawat mamahaling relo, sapatos, at sasakyan na meron siya. Lahat yon ay nauwi sa wala. Pero ang simpleng kwintas ni Amara, tila napakahalaga para sa dalaga. Naisip ni Baste, baka kailangan niyang baguhin ang pananaw sa buhay. Sa bawat araw na lumilipas, dumarami ang mga pamilyar na muka ng customer na bumabalik sa karinderya. "Yan ang gusto ko, yung adobo ni chef," sigaw ng isang batang babae habang tinuturo ang lamesa nila. Hindi alam ng mga tao na ang chef na tinutukoy nila ay ang dating spoiled na anak ng isang bilyonaryo. Sa ilalim ng apron at sombrero, si Baste ay nagiging bahagi na ng simpleng komunidad. "Baste, ayusin mo na yung kanin. Medyo natutuyo na yung ilalim ng rice cooker," utos ni Aling Bebang habang abala ito sa pagbibilang ng benta. Sumunod si Baste agad, bihasa na sa paghahanda ng kanin na perpektong kaluto. Tila napakalayo na ng agwat ng Baste noon at ng Baste ngayon. Ang hapon ay dumaan ng hindi niya namamalayan. Sa labas ng karinderya, pinapanood ni Baste ang papalubog na araw. Kasama niya si Amara, parehong hawak ang isang platito ng lumpia na kanila lang niluto. Tahimik silang kumakain hanggang sa magsalita si Amara. "Alam mo, hindi ko akalain na magtatagal ka dito," ani Amara. "Sa tingin ko, mas malakas ka kaysa sa inaakala mo." Napalingon si Baste. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinabi ni Amara. Sa kabila ng kanyang kayabangan noon, ramdam niya ngayon na pinaniniwalaan siya ng iba. At higit pa roon, natutunan niyang maniwala sa sarili niya. Isang bagay na noon ay hindi niya inisip na mahalaga. Sa bawat araw na lumilipas sa karinderya, nagiging mas palagay ang loob ni Baste kay Amara. Noon, iniisip niya lamang na si Amara ay tagapaggabay sa kanyang pagluluto. Isang pasensyosang nagtuturo sa kanya kung paano magluto ng simpleng adobo, maglaga ng bulalo, o magsaing ng walang sablay. Pero habang tumatagal, napapansin niya na kahit ang simpleng kwentuhan nila sa labas ng karinderya, tuwing walang masyadong customer, ay nagdadala ng kakaibang saya sa kanya. "Alam mo ba, Baste?" panimula ni Amara isang hapon habang nag-aayos ng mesa. "Nangarap din ako dati na mag-aral ng culinary arts. Pero hindi kaya ng budget namin, kaya dito na lang ako natuto. Wala rin namang masama sa pagiging praktikal, di ba?" Ngumiti si Baste
Hawak ang kanyang ballpen habang pinupunan ng kanyang simpleng recipe journal. Mukhang mas matututunan mo pa nga ang totoo kapag nararanasan mo mismo. Ibang klase ka rin magturo, Amara. Grabe naman, hindi naman ako ganun kagaling. Sagot ng dalaga. Namumula ang pisngi. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, hindi may kakailangang kasiyahan sa papuri ni Baste. Isang araw, habang nagpapraktis si Baste ng tamang paghiwa ng mga sangkap, dumating sa karinderya ang isang lalaki. Hindi kalakihan ang katawan, may grease sa kanyang kamay at may daladalang kahon ng mga pyesa. Amara, heto na yung spare parts ng motor mo. Nakita ko kasi na kailangan ng palitan ng carburetor. Anya, sabay ngiti sa dalaga. Salamat, Jomel. Sakto kasi medyo hirap na ako sa takbo ng motor. Sagot ni Amara. Agad siyang lumapit at tinulungan si Jomel na ilapag ang kahon sa gilid. Nagmamasid lang si Baste sa kanilang dalawa. Iniisip kung sino ang lalaking ito. Maya-maya inabot ni Amara ang isa pang plato ng kaldereta kay Jomel. O, tikman mo na rin to. Gawa yan ni Baste. Napatingin si Jomel kay Baste na noon ay nasa likod ng counter abala sa pagsulat. Siya pala yung bagong kusinero nyo? Tanong ni Jomel kay Amara, bahagyang nakaangat ang kilay. Oo, tinuturuan ko siya. Ang bilis nga niyang matuto eh. Sagot ni Amara nang walang alinlangan. Napansin ni Baste ang bahagyang pagkunot ng noo ni Jomel, pero agad rin itong nawala. Galing, maikling sagot ni Jomel bago tinikman ang kaldereta. Habang lumilipas ang mga linggo, napapansin ni Baste na madalas dumadalaw si Jomel sa karinderya. Hindi man siya direktang kinikibo ng mekaniko, dama niya ang kakaibang tensyon sa tuwing magkasama ang dalawa. May mga pagkakataon na naiisip ni Baste na umalis na lang sa harap ng dalawa, pero pinipilit niyang magpakatatag. Baste, ayos na ba yung mga gulay? Teka, turo ko sa iyo kung paano ang tamang paghiwa ng carrots para pantay-pantay. Sabi ni Amara isang umaga. Lumapit siya kay Baste at hinawakan ng kutsilyo upang ipakita ang tamang anggulo. Teka, Amara, baka maputol yung daliri mo. Natatawang sabi ni Baste. Sige na, ako na ang gagawa. Hindi naman. Ganito lang kasi dapat. Inulit ni Amara ang galaw. Habang ginagawa niya iyon, naramdaman ni Baste na tumitigil ang oras. Ang simpleng pagtuturo ng tamang paghawak ng kutsilyo ay tila nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Nang makauwi siya sa kanyang kwarto sa likod ng karinderya, binuksan ni Baste ang kanyang simpleng notebook. Dito niya isinusulat ang mga natutunan niya araw-araw. Ngunit sa bandang huli ng ilang pahina, may mga simpleng mensahe siyang isinusulat na para kay Amara. Mga bagay na hindi niya kayang sabihin ng harapan. Salamat sa pagturo mo kanina, Amara. Hindi ko akalain na may mga bagay palang hindi mo kayang bilhin, tulad ng tiwala mo. Habang sinusulat iyon, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Baste. Alam niyang hindi tama ang nararamdaman niya, lalo na't halata namang may espesyal na ugnayan si Amara at Jomel. Ngunit hindi rin niya kayang pigilin ang kanyang sarili. Sa halip, pinili niyang itago ang damdamin sa likod ng kanyang patuloy na pagkatuto. Sabi niya sa sarili, baka sapat nang matuto muna siya ng tama sa kusina at hayaan ang damdamin sa ibang araw. Isang maaliwalas na araw sa karinderya, abala si Baste sa paghahanda ng mga sahog para sa espesyal na putahe ng araw. Wala siyang kaalam-alam na sa Maynila, nagpaandar na ng plano ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi alam ng kaibigan niyang si Vince na nasa ilalim ng training si Baste sa probinsya sa isang simpleng karinderya. Sa halip, inakala nitong magandang sorpresa kung padadalhan niya si Baste ng isang luxury car bilang regalo para sa anibersaryo ng pamilya Salazar. Nang dumating ang kotse sa harap ng karinderya, halos huminto ang lahat. Ang maningning na pintura nito ay nagpakislap ng sikat ng araw. Tila bumati sa lahat ng nakatingin. Ang mga tao sa barangay ay nag-usap-usap, nagtuturo-turo. Uy, ang ganda ng kotse. Sino kaya ang may-ari? Tanong ng isa.
Mabilis nilang napagtanto kung sino ang posibleng may-ari ng naturang sasakyan. Hindi nagtagal, naging usap-usapan sa paligid na ang anak ng bilyonaryo, si Sebastian Salazar, ay nasa kanilang barangay. Ang mga taong dati hindi siya pinapansin ay nagsimulang maglapitan. May mga gustong magpa-picture kasama siya. Tila proud na makasama sa larawan ang isang taong akala nila'y ibang klase. Ang iba na may pasimpleng nagpapahiwatig ng pag-utang na parang ang pagdating ng kotse ay hudyat ng kasaganaan. Sir Baste, baka naman pwedeng makausap sandali. Lumapit ang isang middle-aged na lalaki. Hawak-hawak ang takip ng sombrero nito. Kailangan ko lang ng konting puhunan para sa tindahan namin. Alam kong mabait kang tao. Napatigil si Baste, ngunit bago siya makasagot ay biglang bumukas ang pintuan ng kusina. Lumabas si Amara, ang kanyang guro, kasama si Aling Bebang. Agad na napansin ni Baste ang malamig na tingin ni Amara sa kanya. Hindi ito ang normal na Amara na nakikipagbiro at nagtuturo ng tamang hiwa ng gulay. May kung anong distansya sa mga mata nito. Isang distansya na tila nagpipilit magsabing, niloloko mo lang kami. Amara, sandali. Bago pa man matapos ni Baste ang kanyang sasabihin, tumalikod na ang dalaga. Pumasok ito sa karinderya at nagpatuloy sa trabaho. Tila walang pakialam. Pakiramdam ni Baste ay bigla siyang nabunutan ng lakas. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula kay Amara. Lalo na ngayon na unti-unti na niyang natututunan ang tamang pamumuhay. Hindi mo na kailangan ng kotse dito, hiho. Biglang saad ni Aling Bebang, hawak-hawak ang mga hinog na saging na dadalhin sa lamesa. Mas mabuti pang gawin mo na lang ulit yung adobo kaysa magpasikat. Sa puntong iyon, naisip ni Baste kung gaano kalayo ang dating siya sa taong unti-unti niyang nagiging ngayon. Ang dating Baste ay malamang na magyayabang sa kotse, tatawa sa mga gustong magpa-picture, at sasamantalahin ang oportunidad para maging sentro ng atensyon. Ngunit ngayon, ibang kwento na. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi ng kotse at iniabot ito kay Aling Bebang. Sa inyo na to, Aling Bebang, sabi niya. Hindi ko kailangan ng kotse. Mas kailangan ko ng bagong simula. Nagulat si Aling Bebang. Aba, akala ko'y hindi mo kayang bitawan ng mga luho mo. Ano nang nangyari sa anak ni Leandro? Ngumiti si Baste, ngunit puno ng pagkumbaba. Narealize ko lang na hindi na ako ang dating Baste. Kinabukasan, hindi niya nakita si Amara sa karinderya. Napansin niyang tila umiwas ito sa kanya. Sa kabila nito, naghintay si Baste. Nang makita niya ito kinagabihan, habang nag-aayos ng mga gamit sa kusina, naglakas loob siyang magsalita. Amara, pasensya na. Hindi ko alam na mangyayari to. Hindi ko naman intensyong lokohin ka o ang iba dito. Sabi niya, hinahaplos ang likod ng ulo niya. Halatang hindi sanay humingi ng tawad. Tumingin si Amara sa kanya at bagamat may lamlam pa rin ang tingin nito, nagsalita ito. Kaya ko namang intindihin yan, Baste, pero hindi ko akalain na aabot sa ganito. Pakiramdam ko lang, hindi mo sineryoso ang mga bagay na natutunan mo rito. Natutunan ko, Amara. Sagot niya, halos pabulong. At gusto kong patunayan yan. Sa sandaling iyon, wala na silang sinabi pa. Ngunit nang sumunod na araw, bumalik si Amara sa karinderya na tila mas kalmado na. Unti-unting bumalik ang normal nilang ritmo. Nagluluto, nagbibiruan, nag-aayos ng mga order. Sa harap ng simpleng kainan na iyon, sa likod ng mainit na kalan at amoy ng mantika, natutunan ni Baste ang isang napakahalagang leksyon. Ang tiwala at respeto ay hindi basta-basta nabibili. Kailangang paghirapan, alagaan at panatilihin. Sa paglipas ng mga buwan, nagbago na hindi lamang ang pananaw ni Baste sa buhay, kundi pati na rin ang tingin sa kanya ng mga tao sa barangay. Mula sa dating supladong binata na nagmula sa Maynila, ngayon ay formal na siyang tinatawag ng mga parokyano bilang Chef Bas. Sa tuwing papasok siya sa karinderya,
Binabati siya ng mga bata. Inaasahan ang mga bagong putahe na inimbento niya. Ang mga simpleng mamimili na dati naiilang sa kanyang presensya ay ngayon masayang nakikipagkwentuhan sa kanya habang naghihintay ng kanilang order. Anong espesyal natin ngayong linggo, Chef Bas? Tanong ng isa sa mga regular na customer habang inaabot ang bayad sa counter. May bago tayong subok, tugon ni Baste. Adobo sa gata na may chili oil. Medyo kakaiba, pero tingnan natin kung magugustuhan ninyo. Wow! Iba ka talaga, chef. Laging may pasabog. Tawang sagot ng parokyano. Sa simpleng pagdidikta ng weekly menu, unti-unti niyang natututunan kung paano i-manage hindi lamang ang kusina kundi pati na rin ang buong daloy ng operasyon. Minsan, kapag hindi masyadong abala, nagtuturo siya ng mga basic cooking techniques sa mga bata tuwing linggo. Ganito ang tamang paghiwa ng sibuyas. Sinasabi niya habang pinapakita ang tamang anggulo ng kutsilyo. Hindi lang sila natututo, nagkakaroon pa ng bonding sa pagitan nila at ng binata na minsang inakala nilang masungit. Isang hapon, habang inaayos ni Baste ang mga sangkap para sa kinabukasan, dumating si Jomel. Sa kanyang ekspresyon, halatang hindi ito pumunta para makipagkwentuhan. Lumapit siya kay Baste na hawak-hawak ang kanyang helmet. Tila nag-aalangan pero halatang puno ng emosyon. Baste, panimula ni Jomel. Pwede ba kitang makausap ng masinsinan? Tumango si Baste at inilapag ang kutsilyo sa mesa. Lumabas sila sa gilid ng karinderya, sa lugar na tahimik at walang nakakakita. Tama ba ang naririnig ko? Tanong ni Jomel. Matalim ang tingin. Nililigawan mo si Amara? Wala akong intensyong mang-agaw, Jomel. Sagot ni Baste. Kalmado ang boses. Nandito ako para matuto at ayusin ang sarili ko. Pero halata naman, di ba? Nagtaas ng boses si Jomel. Alam mo bang ilang taon ko nang pinapakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal? Hindi sumagot si Baste. Alam niyang hindi madadala sa argumento ang sitwasyon. Sa halip, nanatili siyang tahimik, hindi para umiwas, kundi para bigyan si Jomel ng pagkakataong mailabas ang nararamdaman nito. Sa huli, sinabi niya, Jomel, gusto ko lang ayusin ang sarili ko. Kung ano man ang iniisip mo, mas mabuting kausapin mo si Amara tungkol doon. Ngunit hindi natapos doon. Lumapit si Jomel ng isang hakbang, malapit na halos magdikit ang kanilang balikat. Kung gusto mo, suntukan na lang tayo. Hamon nito, ang tinig puno ng emosyon. Nagulat si Baste sa alok ni Jomel, ngunit hindi siya nagpadala. Hindi na kailangang umabot sa ganyan. Seryosohin mo ang relasyon ninyo at mas mabuti pang mag-usap kayo ng maayos. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas malakas. Ilang segundo silang parehong tahimik, ngunit sa huli, tumalikod si Jomel. Bagamat halata ang galit at pagdududa nito, wala na itong nasabi pa. Pagbalik ni Baste sa karinderya, sinalubong siya ni Amara. Anong pinag-usapan niyo ni Jomel? Tanong nito, may bahagyang pag-aalala sa tinig. Wala, nagkaliwanagan lang. Sagot ni Baste, iwas ang tingin. Ngunit sa huli, naging malinaw na rin kay Amara ang kanyang nararamdaman. Isang gabi, habang magkaharap sila sa maliit na lamesa ng kusina, sinabi na ni Amara ang matagal na niyang kinikimkim. Jomel, panimula ni Amara habang kausap ito sa telepono. Pasensya na, pero kailangan kong maging totoo sa sarili ko. Iba na ang nararamdaman ko ngayon. Anong ibig mong sabihin, Amara? Tanong ni Jomel, halatang nabigla. Gusto ko nang magpaalam, sagot ni Amara, diretso at walang pag-aalinlangan. Mas mabuti nang maging malinaw ang lahat. Bagamat naging mahirap ang desisyong iyon, naramdaman ni Amara na tama ang kanyang ginawa. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas may kaya o mas matagal ng kilala. Ito'y tungkol sa kung sino ang nagpatunay na kaya niyang magbago, magpakumbaba, at umunlad bilang tao. Sa paglipas ng mga araw, mas naging bukas si Amara kay Baste.
Hindi man diretsahang sinabi ang nararamdaman, makikita sa kanilang mga kilos at mata ang mas malalim na koneksyon. Ang dating supladong binata na ngayon kilala bilang Chef Bas ay natutunan hindi lamang ang sining ng pagluluto, kundi ang sining ng pakikisama at pagpapakumbaba. Unti-unti, sa simpleng karinderyang iyon, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng yaman at pagmamahal. Eksaktong 1 taon nang dinala ni Leandro si Baste sa probinsya para bigyan ng leksyon. Ngayon sa kalendaryong nakapako sa opisina ni Leandro, nakita niyang umabot na ang araw na matagal niyang inaabangan. Inayos niya ang kanyang schedule, tinanggihan ng ilang meeting at sinadya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. Ang dumalaw bilang ama, hindi bilang bilyonaryo. Pagsapit niya sa barangay, agad niyang napansin ang kakaibang saya ng mga tao. Habang palapit siya sa karinderya, may ilang nakangiting lumapit sa kanya. "Dito po ba kayo pupunta, sir? Sa karinderya ni Chef Bas?" Tanong ng isang ali, bitbit ang basket ng gulay. "Chef Bas?" Tanong ni Leandro, bahagyang nagtataka. "Po, napakasarap ng luto niya, lalo na yung ginisang monggo. Laging ubos agad," sabi ng ale bago siya nagpatuloy sa daan. Nagpatuloy si Leandro papunta sa karinderya at paglapit niya, nakita niya ang eksenang hindi niya kailanman inaasahan. Naroon si Baste, naka-apron, nakangiti habang nagtuturo sa isang batang babae. Ganito ang tamang timpla ng sinigang. Hindi masyadong maasim pero tamang-tama lang para sa mainit na kanin. Paliwanag niya habang hawak ang isang sandok. Ang batang babae, masayang tumango, halatang nasisiyahan sa bawat salita ng kanyang chef. Sa likod ng eksenang iyon, tila nanlamig ang katawan ni Leandro. Hindi niya akalain na ang anak niyang dati puro reklamo at pag-angal ang alam ay ngayon ay tila ibang tao na. Hindi na ito ang Baste na kilala niya, ang Baste na puro luho at yabang ang iniisip. Ang nakikita niya ngayon ay isang binatang abala sa pagluluto, nagtuturo at masaya sa kabila ng pawis at simpleng pamumuhay. "Chef Bas, sino po ang order natin ngayong hapon?" Sigaw ng isang parokyano mula sa harap ng karinderya. "Hintayin niyo lang, manang. Ginagawa ko pa. Pasensya na. Medyo naubos agad kanina. Ilang minuto na lang." Sagot ni Baste, halatang kasiyahan sa kanyang boses. Nakangiti ang mga tao habang naghihintay. Sa bawat kilos ni Baste, ramdam ang respeto ng mga nasa paligid niya. Hindi dahil sa yaman o apelyido niya, kundi dahil sa tunay na paggalang na kusang binigay ng mga tao sa kanya. "Si Chef Bas po, masarap ang ginisang monggo niya." Sigaw ng isa pang matandang customer. Sabay tawa. Nagkatinginan ang iba at natawa rin, halatang masaya at kontento sila sa karinderya. Sa likod ng tila perpektong eksenang ito, tahimik lang na nakatayo si Leandro. Ang kanyang anak, na dating pinapagalitan ng mga empleyado sa Maynila, ay ngayon ni hindi kailangang humingi ng respeto. Ito'y kusa nilang binibigay. Sa simpleng lugar na ito, sa isang maliit na karinderya, naramdaman ni Leandro ang tagumpay na hindi maitutumbas sa anumang negosyo. Ngunit sa halip na ligaya, isang bigat sa kanyang dibdib ang naramdaman niya. Para bang sa unang pagkakataon, nadama niya ang kabiguan bilang ama. Isang patak ng luha ang lumanda sa kanyang pisngi bago niya pa namalayang lumalapit na si Baste. "Tay?" tanong ni Baste, bahagyang nagulat nang makita siya. Hinubad niya ang apron at tumakbo papunta sa ama. "Ano pong ginagawa niyo rito?" Hindi sumagot agad si Leandro. Sa halip, hinawakan niya ang balikat ni Baste at tumingin ng diretso sa kanyang anak. "Pwede ba tayong mag-usap ng masinsinan?" Tumango si Baste at isinara ang pinto ng kusina. Pumasok sila sa likod ng karinderya, sa maliit na bakuran kung saan naroon ang ilang upuang kahoy. Sa ilalim ng lilim ng punong mangga, naupo silang dalawa. Hindi alam ni Baste kung ano ang sasabihin. Ang kanyang ama,
na dati puro utos at seryoso, ngayon ay tila tahimik at may malalim na iniisip. Baste, panimula ni Leandro, mabagal ang pagsasalita. Hindi ko inakala na ganito ang makikita ko pagbalik ko rito. Hindi niyo po ba nagustuhan? Tanong ni Baste, halata ang kaba sa kanyang boses. Hindi iyon, tugon ni Leandro. Ang ibig kong sabihin, hindi ko inakalang makikita kita na masaya, na nire-respeto ng mga tao. Parang napakalayo na ng narating mo mula noong iniwan kita rito. Napayuko si Baste, bahagyang nahihiya. Marami po akong natutunan dito, Tay. Sa totoo lang, noong una, galit na galit ako sa inyo. Pero habang tumatagal, na-realize ko na tama kayo. Kailangan kong ayusin ang sarili ko, kaya gumawa ako ng paraan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Leandro. May kinuha si Baste mula sa ilalim ng kanyang apron. Isang simpleng notebook na tila napuno na ng mga pahina. Eto, Tay, sabi niya. Simula nang iniwan niyo ako rito, sinimulan kong sulatan to. Nilagay ko lahat ng natutunan ko, hindi lang sa kusina, kundi pati na rin sa buhay. Binuksan ni Leandro ang notebook at tinignan ang mga nakasulat. May mga simpleng recipe ng adobo, sinigang, at ginisang monggo, ngunit sa bawat sulok ng pahina ay may nakasulat ding mga mensahe. Salamat, Ama, sa pagbibigay ng pagkakataon. Ngayong araw, natutunan kong hindi lahat ng bagay kailangang madaliin. 1 taon na akong nasa karinderya at sa wakas, nararamdaman kong may halaga ako. Hindi napigilan ni Leandro ang kanyang sarili. Sa unang pagkakataon, bumagsak ang kanyang mga luha sa harap ng anak, ang dating bilyonaryong kilala sa pagiging matatag at seryoso. Ngayon ay isang ama na tahimik na umiiyak dahil sa tuwa at pagmamalaki. Baste, hindi mo alam kung gaano ko kagusto itong makita, sabi niya sa pagitan ng hikbi. Natutuwa akong makita kang ganito, hindi lang sa masaya ka, kundi dahil naging mas mabuting tao ka. Ngumiti si Baste. Halata sa kanyang muka ang bagong anyo ng tiwala sa sarili. Salamat, Tay. Sa inyo rin po ako natutong maging totoo sa sarili ko. Sa ilalim ng punong mangga, muling bumalik ang koneksyon ng mag-ama. Hindi dahil sa kayamanan o tagumpay, kundi dahil sa tunay na pagmamahal at pag-unawa. Sa sandaling iyon, sa maliit na espasyo ng karinderya, natagpuan nila ang tunay na yaman ng buhay. Matapos ang huling pag-uusap ng mag-ama sa lilim ng punong mangga, bumalik sa Maynila si Leandro upang ipagpatuloy ang kanyang negosyo. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Sa tuwing naiisip niya ang kanyang anak, tila may bagong sigla na sumasakop sa kanyang puso. Napansin niya sa kanyang sarili ang isang bagay na matagal nang hindi niya nadarama. Pagmamalaki bilang isang ama. 1 linggo ang lumipas at muling bumalik si Leandro sa karinderya. Sa pagkakataong ito, may dalang balita. Pagdating niya, masayang sinalubong siya ng mga parokyano. Halos lahat ng tao sa barangay ay alam kung sino siya, ngunit wala na ang dating takot o pagkamangha sa kanilang mga mukha. Ngayon, nakikita nila si Leandro bilang isang simpleng bisita, ang ama ni Chef Bas. Baste, tawag ni Leandro mula sa pintuan. Nilingon siya ng anak, abala pa rin sa pag-aayos ng mga sangkap. Agad na lumapit si Baste at nagmano sa ama. Tay, anong balita? Tanong ni Baste. Baka sa mukha ang saya. Hindi na niya naisip na may dala itong mabigat na usapan. Pwede ba tayong mag-usap sa labas? Ani Leandro. Tumango si Baste at sumunod. Naupo sila sa simpleng bangko sa gilid ng karinderya. Ang hapon ay malamig at may amoy ng nilulutong ulam sa paligid. May plano ako, anak. Simula ni Leandro. Gusto kong bumuo ng bagong restaurant chain sa lungsod. Pero hindi ito tulad ng dati. Gusto ko itong maging kakaiba. Isang fine dining concept na ang inspirasyon ay ang simpleng putahe ng karinderya. Nagulat si Baste sa narinig. Fine dining na karinderya inspired?
Tanong niya. Parang hindi kaya magalit ang mga taga-probinsya? Baste, gusto kong mas marami pang makakilala sa ganitong uri ng luto. Sagot ni Leandro. Ang lutong probinsya, ang simple pero tamang timpla. Gusto kong ikaw ang mamuno nito. Hindi agad sumagot si Baste. Matagal niyang tiningnan ng ama. Kung noon, marahil ay agad niyang tatanggapin ang alok, dala ng kagustuhang patunayan ang sarili. Pero ngayon, ibang tao na siya. May isa siyang kondisyon. Sige tay, tatanggapin ko, pero may kondisyon. Sagot ni Baste. Anong kondisyon? Tanong ni Leandro, bahagyang nagulat ngunit nagpakita ng interes. Si Amara ang magiging head chef ng flagship branch. Ani Baste, malinaw at walang pag-aalinlangan sa boses. Ayoko ng ibang tao. Siya ang nagturo sa akin. Siya ang may alam kung paano patakbuhin ang ganitong uri ng kusina. Napangiti si Leandro. Bakas ang pagpayag. Kung yan ang gusto mo anak, kakailanganin natin siya. Kaya simulan mo nang kausapin si Amara. Gusto ko, sa pagbukas ng unang branch natin sa lungsod, siya ang hahawak ng kusina. Agad na pumayag si Baste at kinausap si Amara. Sa una, nagdadalawang isip ang dalaga. Hindi niya alam kung kaya niyang iwan ang karinderya na kinalakihan niya. Pero sa huli, ang pagnanais niyang maipakita ang kanyang talento at mapalaganap ang lutuin ng probinsya ang nagpanalo sa kanya. Binalikan ni Baste at ni Amara si Aling Bebang. Dala ang masayang balita. Aling Bebang, simula ni Baste habang binubuksan ang pinto ng karinderya. May plano kami ni Amara. Gusto naming bigyan ng bagong kagamitan ng karinderya mo. Bagong lutuan, bagong aircon, lahat ng kailangan mo para mas mapadali ang trabaho mo. Abay, ano namang kapalit nito, Baste? Tanong ni Aling Bebang, halata ang pag-aalala sa muka. Wala, Aling Bebang. Sagot ni Amara, iba ang nagawa niyo sa buhay namin. Ang gusto lang namin, maging mas maayos pa ang lugar na to para mas maraming makatikim ng luto natin. Napaluha si Aling Bebang, ngunit agad niyang pinahid ang mga iyon. Salamat mga anak, hindi ko alam kung anong nagawa ko para maging ganito kabait kayong dalawa. Dumating ang araw na binuksan ang bagong restaurant chain sa lungsod. Pinangalanan nila itong Karindery by Base Amara. Sa bawat sulok ng gusali, bakas ang inspirasyon mula sa probinsya. Simpleng dekorasyon, maliliit na mesa, ngunit may sopistikadong presentasyon ng pagkain. Ang menu ay puno ng mga putahe na tinutukan ni Baste at Amara, mula sa klasikong adobo hanggang sa bagong bersyon ng sinigang at ginisang monggo. Sa pagbubukas, maraming mga tao mula sa probinsya ang dinala ni Baste upang magsanay sa lungsod. Naging bahagi ng training program ang mga batang cook na natutunan niya sa probinsya. Ang simpleng pangarap ng karinderya ay naging isang malaking hakbang para sa mga kabataan. Isang pagkakataon na may pakita ang kanilang talento at magsimula ng bagong buhay. Baste, tawag niya Amara, isang araw habang abala sa kusina. May bago tayong trainee mula sa probinsya. Mukhang malaki ang potensyal. Alam mo, Amara, sagot ni Baste, bitbit ang kanyang recipe journal. Masaya akong makita na may mga natutulungan tayo. Hindi ito tungkol sa pagiging sikat o mayaman. Gusto ko lang maramdaman nila ang naramdaman ko. Yung pakiramdam na may nagtiwala sa'yo at pinaniwala kang kaya mong magbago. Ngumiti si Amara at tumango. Tama ka, Chef Bas. Ito ang simula ng mas maganda pang hinaharap. Sa simpleng pangalan ng restaurant na yon, naipakita nila na hindi kailangan ng maluhong dekorasyon o mamahaling kagamitan para maging espesyal ang pagkain. Sa halip, ang kombinasyon ng tamang timpla, tamang puso, at tamang pakikisama ang nagdala sa kanila ng tagumpay. Sa bawat mangkok ng sinigang at bawat plato ng adobo, binigyan nila ng dahilan ang mga tao na bumalik, hindi lamang para sa pagkain, kundi para sa kwento ng pagbabagong sinimulan sa isang munting karinderya. Ang pagbabalik ni Baste at ni Amara sa lungsod
upang pamunuan ang kanilang bagong restaurant, ang Carindery by Bas and Amara ay hindi naging madali. Sa umpisa pa lang, maraming nagduda sa kanilang layunin. Isang karinderya-inspired na fine dining concept? Paano maipapakita sa mga makukompetensyang urban diners ang halaga ng simpleng lutuing probinsya, lalo na sa mga sanay sa mamahaling putahe at imported na sangkap? Chef Bas, bungad ng isa sa mga waiter sa araw ng opening. Marami pong tao sa labas, pero ang iba parang nagdadalawang isip pumasok. Naririnig ko po yung iba na nagtatanong kung bakit daw ganito ang setup. Sumilip si Baste sa pintuan. Nakita niyang may ilang tao nga sa labas. Nagtitinginan at tila nag-aalinlangan. Iba't ibang klase ng tao ang naroon. Mga office worker, magkasintahan, at mga pamilya. Pero halata sa ekspresyon ng ilan ng pagdududa. Baste, okay lang ba na magbukas tayo kahit hindi pa masyadong puno? Tanong ni Amara. May halong kaba ang boses. Ngumiti si Baste at tumango. Oo, Amara. Basta't gawin lang natin ang alam nating tama. Ang mahalaga, makita nila na totoo tayo sa ginagawa natin. Ngunit sa likod ng mga eksena, may isang tao na lihim na bumubuo ng sariling plano. Si Marga Villanueva, isang matagal ng executive sa kumpanya ni Leandro, ay hindi masaya sa pagbabalik ni Baste. Para kay Marga, hindi karapat-dapat ang binata sa posisyong ibinigay sa kanya. Pakiramdam niya'y mas may kakayahan siyang pamunuan ng ganitong uri ng proyekto. Kaya't nagsimula siyang magpakalat ng mga negatibong balita. Alam mo ba, bulong ni Marga sa isang kilalang food blogger, ang head chef nila, si Amara, wala raw talagang credentials yun. Probinsyana lang na nagkataong nasa tamang lugar. Ambisyosa nga, kung tutuusin. Lumaganap ang chismis na ito. Ilang araw pa lang ang lumipas mula nang magbukas ang Carindery, lumabas na ang mga artikulo at post sa social media. Tinatawag na probinsyanang ambisyosa si Amara at sinasabing hindi niya kayang pamunuan ng ganitong klaseng restaurant. Sa bawat post, may mga tanong na, bakit siya? Bakit hindi isang tunay na chef? Nakarating ang balita kina Baste at Amara. Baste, sabi ni Amara habang hawak ang kanyang cellphone, tingnan mo to, ang dami nilang sinasabi. Hindi ko alam kung paano natin haharapin to. Tumingin si Baste sa mga headlines, ngunit imbes na magalit, ngumiti siya. Huwag mong pansinin, Amara. Gagamitin natin to. Papakita natin sa kanila kung bakit tayo nandito. Kinabukasan, naglabas ng pahayag si Baste sa social media ng Carindery. Simple ngunit malaman, lasang kalye, presyong pangmasa, galing ng puso. Ang mensaheng ito ay nagbigay ng bagong pananaw sa publiko. Sa halip na ikahiya ang pagiging probinsya, ginawa nilang branding ito. Sa bawat simpleng ulam, may kwento. Sa bawat putahe, may pusong nakapaloob. At doon nagsimula ang tunay na kilusan. Sa tulong ng mga kaibigan ni Baste at Amara, nag-shoot sila ng isang simpleng video. Sa opening ng video, makikita si Amara sa kusina. Naka-apron pa rin ng karinderya na galing sa probinsya. Ganito kami gumawa ng lumpiang Shanghai sa bahay. Bungad niya habang ipinapakita ang simpleng paraan ng pagbalot. Sa gitna ng video, habang niluluto ang lumpia sa mantikang umiinit sa kawali, ipinakita nila ang mga ngiti ng mga customer, ang masayang kwentuhan ng mga trainee mula sa probinsya, at ang makulay na putahe na simple ngunit puno ng lasa. Hindi mo kailangan ng mamahaling diploma para malaman ang lasa ng totoong pagkain, sabi ni Amara sa dulo ng video. Ang mahalaga, may puso ka sa bawat ginagawa mo. Nag-viral ang video. Milyon-milyong views ang nakuha nito sa loob ng ilang araw. Hindi lang mga taga Maynila ang naantig, kundi pati na rin ang mga tao sa probinsya. Naging simbolo si Amara ng determinasyon at kakayahan, kahit walang magarang papel na nagpapatunay nito. Sa halip na maging sagabal ang kontrobersya, ito'y naging tulay upang mas makilala ang Carindery.
at ang tunay na kahulugan ng pagkaing Pilipino. Chef Bas, may reserbasyon po para sa 30 katao bukas. Balita ng manager kinabukasan. Baste, tingnan mo to, sabi ni Amara. Ipinapakita ang isang artikulo mula sa isang kilalang food critic. Sabi nila, ang karinderya ay isang bihirang hiyas na nagpapakita ng tunay na lasa ng kalye sa isang eleganteng paraan. Hindi ko akalain na darating ang ganitong araw. Ngumiti si Baste at tumingin kay Amara. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Hindi natin kailangan ng pagsang-ayon ng lahat. Ang mahalaga, alam nating totoo ang ginagawa natin. Mula sa mga unang araw ng pag-aalinlangan at paninira, dahan-dahang naging matatag ang karinderya. Sa bawat simpleng lumpiang Shanghai at adobong may kakaibang timpla, napatunayan nila na ang lasang kalye ay kayang dalhin sa bagong antas. Hindi para gawing sosyal, kundi para ipakita ang tunay na kwento ng bawat sangkap. Isang kwento ng pagmamahal sa lutuin, sa bayan, at sa sariling kakayahan. Matapos ang viral na tagumpay ng karinderya sa unang lokasyon nito, nagsimula na ang soft opening ng pangalawang branch sa sentro ng syudad. Marami ang nag-abang sa pagbubukas nito. Ngunit sa likod ng masayang pagdiriwang, tahimik na nagtrabaho si Marga Villanueva upang sirain ang tagumpay ni Baste at Amara. Pinakilos niya ang ilang koneksyon sa mundo ng food reviewing at nagpadala ng peking food critics upang pabagsakin ang ratings ng bagong branch. Sa unang linggo ng operasyon, sumulpot ang negatibong mga review sa internet. Sobrang alat ng pagkain, parang binabad sa asin. Saad ng isang online post, walang lasang probinsya, parang fast food na pilit pinasosyal. Sambit ng isa pa. Ang mga komentong ito ay mabilis na kumalat sa social media at kasama ng mga ito ay mga duda mula sa mga parokyano. Baste, tanong ni Amara isang hapon, hawak ang cellphone at may kunot sa noo. Ano tong mga review na to? Hindi naman ganito ang lasa ng niluluto natin. Sino tong mga nagsasabi nito? Sumilip si Baste sa screen at napabuntong hininga. Halata niyang orchestrated ang mga negatibong reviews. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng tugon, lumapit si Amara sa kanya, puno ng emosyon. Baka kailangan ko nang mag-resign, pahayag ni Amara, ang mga matay bahagyang namumula. Lahat ng pangarap natin sinisira nila. Hindi ko kaya na ang pangalan ko ang gamitin para pabagsakin ang negosyo mo. Hinawakan ni Baste ang balikat ni Amara at tumingin sa kanya ng diretso. Amara, hindi tayo susuko. Hindi nila kayang sirain ang pinaghirapan natin. Sa totoo lang, ikaw ang inspirasyon ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko matutunan ang lahat ng ito. Pero Baste, paano natin haharapin to? Paano kung mawalan tayo ng mga customer dahil dito? Tanong ni Amara, halatang nalilito at nawawalan ng pag-asa. Hayaan mo ako, sagot ni Baste. Malumanay, ngunit matatag. Ako ang haharap dito. Sasabihin ko ang totoo. Kinabukasan, humarap si Baste sa media. Sa harap ng mga kamera at mikropono, diretsahan niyang sinabi ang nararamdaman. Alam namin na hindi perpekto ang karinderya. Marami pa kaming kailangang matutunan at pagbutihin. Pero hindi namin kailanman tatalikuran ang mga taong nagtitiwala sa amin. Si Amara ang dahilan kung bakit buhay ang karinderya. Siya ang nagturo sa akin kung paano magluto ng may puso at kung paano respetuhin ang lutuin ng probinsya. Kung may issue kayo sa negosyo namin, humarap kayo sa akin. Huwag ninyong idamay ang mga tao na nagsikap para makarating kami dito. Ang tapat na pahayag na iyon ay naging usap-usapan. Marami ang humanga sa pagiging totoo ni Baste. Unti-unti, nag-umpisang bumalik ang kumpiyansa ng mga parokyano. Ngunit bago pa man tuluyang makaahon ng karinderya, lumitaw si Jomel sa lungsod. Bit-bit ang isang legal na issue na muling nagdulot ng kaguluhan. Amara, kailangan kitang makausap. Bungad ni Jomel nang magtungo siya sa kusina ng karinderya. May kaso si tatay. May isang kumpanya sa probinsya na nagsampa ng estafa laban sa kanya.
Hindi ko alam ang gagawin ko. Napatigil si Amara, halatang naguguluhan. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi ito, Jomel? Ngayon lang kasi lumabas ang demanda. Hindi ko alam kung paano natin mareresolba to. Pati ikaw, baka madamay. Napahawak si Jomel sa ulo. Amara, kailangan ko ng tulong mo. Napatingin si Baste kay Amara. Alam niyang mahirap ito para sa dalaga, lalo na't may kinalaman ang kanyang pamilya. Nagsimula nang kumalat ang balita tungkol sa kaso at naapektuhan na naman ang imahe ng karinderya. Bumaba ang sales at nabawasan ang mga dumadalaw sa restaurant. Maraming empleyado ang nagtanong kung magtatagal pa ba ang negosyo. Isang gabi, habang nag-uusap si Baste at Amara, napagdesisyunan nilang bumalik sa probinsya upang humingi ng payo kay Aling Bebang. Kailangan nating magbalik, sabi ni Baste. Hindi natin kayang harapin to ng mag-isa. Minsan, ang simpleng pamumuhay doon ang makakapagbigay sa atin ng lakas. Tumingin si Amara sa kanya. Pagod ngunit puno ng tiwala. Kung saan ka pupunta, susunod ako. Pagbalik nila sa probinsya, sinalubong sila ni Aling Bebang. Mga anak, anong nangyari? Bakit parang ang bigat ng dala ninyo? Aling Bebang, sagot ni Baste. Marami kaming kailangang ayusin, pero gusto naming magsimula uli dito. Kailangan naming maalala kung bakit namin sinimulan ang karinderya. Napangiti si Aling Bebang at niyakap silang dalawa. Alam ninyo, minsan kailangan ninyong bumalik sa simula para maalala kung gaano kayo kalakas. At dito sa karinderya, palaging may lugar para sa inyo. Muli silang nagtrabaho sa kusina ng probinsya. Naghanda ng mga simpleng ulam at natutunan ulit ang kahalagahan ng bawat sahog at bawat prosesong kanilang dinaanan. Sa kabila ng mga balakid, nagbigay ito ng bagong lakas kina Baste at Amara para harapin ang bawat hamon sa syudad. 1 taon na ang lumipas mula nang bumalik sila sa probinsya upang muling magpatibay ng lakas at balikan ang kanilang mga ugat. Hindi naging madali ang bawat hakbang, ngunit nagdala ito ng mas matatag na pundasyon para kina Baste at Amara. Sa gitna ng simpleng buhay sa probinsya, natutunan nilang panatilihing buhay ang kanilang layunin. Ang ipakita sa mundo na ang mga simpleng lutuing Pilipino ay may puwang sa mas malawak na entablado. Isang araw, tumanggap si Baste ng imbitasyon mula sa isang charity food expo sa lungsod. Bagamat maliit na event lamang, naging oportunidad ito upang ipakita ang talento ni Amara. Amara, ikaw ang magluluto para dito, sabi ni Baste habang hawak ang imbitasyon. Ipakita mo sa kanila kung anong kaya mong gawin. Napalunok si Amara, halatang kinakabahan. Baste, maraming magagaling na chef ang pupunta doon. Hindi ko alam kung kaya kong makipagsabayan. Lumapit si Baste at hinawakan ng kanyang mga kamay. Kaya mo to, Amara. Hindi ka nagluluto para makipagpaligsahan. Nagluluto ka dahil mahal mo ang ginagawa mo. At yan ang pinakamahalaga. Sa araw ng expo, abala si Amara sa paghahanda ng sinampalukang manok. Isang simpleng putahe ngunit puno ng karakter. Habang nagtutulungan silang dalawa sa maliit na booth, napansin ni Baste na maraming tao ang lumalapit upang tingnan ang kanilang inihahain. Ngunit hindi lamang mga bisita ang naroroon. Napansin niyang may isang banyagang lalaki. May suot na jacket na may logo ng isang kilalang culinary magazine na tahimik na nagmamasid. Amara, may tao sa likod. Pabulong na sabi ni Baste. Mukhang seryoso siyang nanonood. Huwag mo nang pansinin. Dito lang tayo sa sinampalukang manok. Sagot ni Amara, pilit pinapanatili ang kanyang konsentrasyon. Hindi niya alam na iyon na pala ang magiging simula ng isang mas malaking oportunidad. Matapos ang event, nilapitan sila ng lalaki. Magandang araw, bungad nito sa medyo baluktot na Tagalog. Ako si Mark, isang food scout para sa International Culinary Projects. Gusto kong malaman sino ang may ideya sa dish na ito. Nagkatinginan si Baste at Amara. Ako po, sagot ni Amara, bahagyang namumula sa hiya. Impressive, sabi ni Mark.
Simple pero may lalim. May plano ba kayong dalhin ito sa ibang bansa? Haha, hindi po namin naisip iyon. Sagot ni Amara, halatang nabigla. Well, it's time you think about it. Wika ni Mark. Ang ganitong pagkain ay nararapat makita sa mas malawak na audience. Mayroong isang global food tour na inorganisa ng ilang kilalang culinary groups. I think Karinderya can be a part of it. Hindi makapaniwala si Baste sa narinig. Talaga pong pasok kami? Ngumiti si Mark. Oo, Thailand, Vietnam, Singapore. Magiging bahagi kayo ng tour. Magpapadala ako ng opisyal na imbitasyon sa inyo sa loob ng linggong ito. Prepare yourselves. You're going global. Nang makatanggap sila ng opisyal na imbitasyon, nagkatinginan lamang sina Baste at Amara, sabay na palitan ng ngiti ang kanilang mga muka. Hindi nila akalain na ang simpleng sinampalukang manok na iyon ay magiging susi sa mas malaking pangarap. Nagpaalam sila sa probinsya upang sumali sa tour, dala ang kanilang mga sangkap, recipe, at ang kwento ng kanilang karinderya. Sa gitna ng kanilang tagumpay, si Leandro, na dati tutol sa simpleng pamumuhay, ay nagbago na rin ng landas. Bumalik siya sa probinsya upang magturo ng basic financial literacy sa mga maliliit na karinderya. Kailangan nilang malaman na kahit maliit ang negosyo, may paraan para mapalago ito, sabi ni Leandro sa isang grupo ng mga may-ari ng karinderya. Kung natutunan ng anak ko ang halaga ng kasimplehan, ganun din ang kayang matutunan ng bawat isa sa inyo. Isang gabi, sa ilalim ng malambot na ilaw ng bumbilya sa likod ng kanilang bahay, si Baste at Amara ay nakaupo. Iniisip ang lahat ng kanilang dinaanan. Sa kamay ni Baste ay isang singsing. Hindi ito gawa sa ginto, kundi sa stainless steel na natagpuan nila sa dating kusina ni Aling Bebang. Amara, bungad ni Baste. Tumingin ng diretso sa mata ng dalaga. Simula nang dumating ako sa buhay mo, ang daming nagbago sa akin. Natutunan kong magpakumbaba, matutong magmahal ng ginagawa ko, at higit sa lahat, natutunan kong mahalin ka. Gusto ko, sa bawat araw na darating, ikaw ang kasama ko. Nanlaki ang mata ni Amara. Baste, will you marry me? Tanong ni Baste, ang boses ay puno ng pag-asa. Baste, hindi ko alam, sabi ni Amara, hawak ang kanyang bibig. Ngunit unti-unti, napalitan ang kanyang kaba ng tuwa. Oo, Baste. Oo. Sa gitna ng palakpakan at pagbati mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan, isang hindi inaasahang bisita ang lumapit. Si Jomel, ang dating nobyo ni Amara, ay nagpakita, ngunit hindi para magdulot ng gulo. Bitbit niya ang isang piraso ng papel, ang sulat ng pagbawi ng kaso laban sa ama ni Amara. Jomel, sabi ni Amara, halatang nagulat. Ano ang ginagawa mo dito? Gusto ko lang magpaliwanag, sagot ni Jomel. Napagtanto kong walang patutunguhan ng galit, kaya pinabawi ko na ang kaso. Wala na kayong dapat alalahanin. Sana maging masaya kayo. Habang umaalis si Jomel, iniwan niya sa kanila ang isang aral na sa pagpapatawad at pag-usad sa buhay, mas natutulungan natin ang ating sarili at ang ibang tao. At sa simpleng kainan na iyon, sa ilalim ng ilaw ng bumbilya, natagpuan ni Baste at Amara ang tunay na yaman. Hindi lamang sa kanilang karinderya o tagumpay sa ibang bansa, kundi sa pagmamahal, pagkakaibigan, at pagpapatawad na bumuo ng kanilang kwento. 3 taon na ang lumipas mula nang simulan ni Baste ang kanyang pagbabagong buhay sa maliit na karinderya sa probinsya. Ang simpleng pangarap na maipakilala ang lasa ng lutuing Pilipino ay unti-unting lumaki at ngayon ay umabot na sa buong bansa. Sa bawat branch ng karinderya na kanilang binuksan, naroon ang hindi lamang masarap na pagkain, kundi pati na rin ang oportunidad para sa mga kabataang nangangarap. Chef Bas, may bagong batch po ng trainees galing sa probinsya. 3 po sila, sabi ng isa sa mga managers habang nag-aayos ng mga bagong uniforme para sa mga mag-aaral. Tumango si Baste at nilapitan ang mga batang iyon.
mga out-of-school youth na binigyan nila ng tsansang matutong magluto at magtuloy ng kanilang mga pangarap. Welcome, Ani Baste, habang kinamayan ang bawat isa. Alam kong mahirap ang simula, pero basta't may tiyaga at puso, makakamit natin ang gusto natin. Si Amara, na ngayon ay kinikilala bilang isa sa mga rising Filipino chefs, ay nagsilbing inspirasyon sa marami sa kanila. Sa tuwing may training sessions, naroon siya upang gabayan ang mga trainees. Hindi kailangan ng mahal na diploma para maging magaling. Ang importante, bukas ang puso mo sa natutunan. Sinasabi niya sa mga baguhan. Dahil sa dedikasyon at talento ni Amara, naging highlight siya ng ilang food magazines at TV features. Hindi na lang siya kilala bilang simpleng tagaluto sa isang probinsya. Siya na ngayon ay isang simbolo ng pagbabago at inspirasyon sa mga kabataang probinsyana. Sa bawat interview na ibinibigay niya, binabanggit niya ang mga natutunan niya mula sa kanyang lola at mula kay Baste. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa pangalan o pera, kundi sa kung paano mo natutulungan ng iba na maabot ang kanilang mga pangarap. Madalas niyang sambitin. Si Leandro, na noon ay palaging abala sa negosyo, ay masaya na ngayon bilang isang simpleng lolo. Nagretiro na siya mula sa lahat ng kumpanya at piniling manirahan sa probinsya, malapit sa isa sa mga branches ng Carinderi. Hindi na tungkol sa kayamanan o impluwensya ang kanyang buhay. Ang nagbibigay ng saya sa kanya ngayon ay ang paglalaro kasama ang kanyang kambal na apo. Lolo, tulungan mo po ako mag-roll ng lumpia, sabi ng isa sa kambal habang hawak ang maliit na spatula. Teka, isa-isa lang. Mas importante dapat pantay-pantay ang pag-roll, ha? Natatawang sagot ni Leandro habang itinuturo ang tamang paraan ng pagbalot. Sa isang gabi ng pamamahinga, binuksan ni Baste ang kanyang lumang journal. Dito niya isinulat ang bawat leksyon at karanasan mula noong unang araw niya sa karinderya. Napansin niyang halos puno na ito ng mga resipe, kwento, at mga aral na hindi matutumbasan ng anumang diploma. Sa huling pahina, isinulat niya, ang tunay na yaman hindi matatagpuan sa pera, kundi sa pusong handang magbago. Napangiti si Baste habang binabasa ito. Isinara niya ang journal, itinabi sa isang lumang shelf at tumingin sa paligid. Sa bawat sulok ng karinderi, naroon ang kwento ng pagbabago. Hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng taong natulungan ng simpleng lugar na ito. Sa huling eksena, habang abala sa kusina si Amara, bumukas ang pinto ng karinderya. Isang batang lalaki, may dalang simpleng bag, ang pumasok at nagtanong, "Pwede po bang mag-OJT?" Tumingin si Amara sa kanya, ngumiti, at tumugon, "Dito, lahat ng may pangarap may pwesto."